Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Mekus. Pangalan Mekus Insan. Mula pagkabata hanggang magbinata, Kuya E, naging mundo namin ni Kenji ang isa't isa. Sa aming pamilya, naging tunay na magkapatid ang turingan pero para na ring mag-asawa. Wala naman nakakaalam. Wala rin makakapagsabi na mali ang mga ginagawa namin. Nabuhay kami sa likuran ng bawat isa. Mahal namin ang isa't isa. Hindi siguro sumabit o sumagi sa isip ko, Kuya E, na isang araw magkakawalay kami. Kuya E, wala akong alam bakit o anong dahilan na isang araw hindi ko na lang mamumulatan si Kenji at ang kanyang ama sa aming tahanan. Ang naiwan ay ang anak nila ni Mama na si Mika, ang bunso kong kapatid na babae. Akala ko, Kuya E, isang araw na paggising ko na wala si Kenji ay may nilakad lang sila. Dahil ang hinanap ko, sila ay hindi naman nagsalita si Mama. Wala akong ideya ano ba talaga nangyari, Kuya E, lalo na sa ilang taon, hindi ko naman sila man lang nakita na nag-aaway ni Mama. Nakumpirma ko na wala na nga si Kenji nang sa kanyang mga gamit ay wala na pati mga damit. Hindi ko alam paano siya nakapaghakot ng gamit dahil sa halos lagi naman kaming magkasama. Hanggang sa maalala ko na may oras na niyaya ako ni Mama sa mall upang mamili daw ng mga gamit ng bata. Para akong bata, Kuya E, nag-uumiyak sa kwarto. Nasaan si Kenji? Nasaan ang best friend ko? Hindi ako mapakali, Kuya E. Walang salita si Mama. Kung ano yung nangyari? Bakit nawala ng parang bula ang mag-ama? Kahit mismo si Kenji na alam kong walang inililihim sa akin, nailihim pa rin kung paano sila nawala. Namimiss ko si Kenji, Kuya E, kaya pinilit ko si Mama na sabihin sa akin, nasaan na sila? Ang sabi lang sa akin ni Mama ay umuwi na sila sa Japan. Bakit nga at kailan sila babalik? Ewan ko, hindi ko rin alam, anak. Pwede ba yun wala kang alam sa pag-alis nila? Sinaway ako ng isa kong kapatid at pinagalitan. Hindi na ako nagsalita. Wala silang narinig sa akin simula noon. Lungkot, pasakit ang dulot sa akin ng pagkawala ni Kenji. Second year college na ako noon at masasabi kong napabayaan ko yung pag-aaral ko. Hirap na kahit itago ko ay hindi ko kaya na wala man lang maipaliwanag kung bakit sila nawala o umuwi ng Japan nang walang paalam. Hindi joke time ang nangyari. Hindi uso ang prank. Wala talaga akong nalaman sa pagkawala ni Kenji at ama nito. Sa paglipas ng mga taon, Kuya E, nanatiling masakit na alaala ang lahat sa amin ni Kenji. Ang inakala kong samahan na mula pagkabata, pagkabinata na walang katapusan, doon pala magwawakas sa paghihiwalay ng walang kapaliwanagan. Hindi ko alam, Kuya E, paano hahanapin ni wala akong address nila sa Japan. Panahong bago pa lang ang cellphone, paano mo naman malalaman ang contact number? Gusto ko ilaban pero paano ako lalaban? Paano ko hahanapin sa kabilang bansa si Kenji? Ni hindi nga siya nagpaalam man lang. Kuya E, lumipas pa ang maraming taon. Si Mama ko, namatay po siya noong 2021 pero wala na po talaga akong anumang balita kay Kenji. Hinanap ko siya sa FB, sa Japanese name niya na pagkakaalam ko, kahit ang ama niya na si Murata ay wala. Hindi ko alam, Kuya E, kung sa mundong ito magtatagpo pa kami, pero sa totoo, hindi na ako nagkaroon ng iba pang karelasyon. Napakamapagbiro din ng tadhana talaga, Kuya A, dahil ang kapatid namin na naiwan sa amin, kamukhang-kamukha ni Kenji. Siya ang babaeng Kenji, Kuya A, na tanging alaala sa amin ni Kenji at Murata. Minahal namin siya
ang aming kapatid. Nasa high school na siya ngayon, Kuya E. Nang mamatay si Mama ay sumulat kami at nakipag-ugnayan sa Japanese Embassy pero till now, wala pa po kaming balita. Nang simula akong makinig sa inyo last year, naisipan kong ibahagi ito. Kahit kasi anong pilit kong kalimutan sa haba ng panahon, naroon Kuya E ang alaala na nakatatak na sa aking puso at isip. Yung sana lang, malaman ko kung naging maayos ba ang buhay niya o buhay pa ba siya. Yun lang ang gusto ko Kuya E na malaman. Bonus siguro na maalala pa niya ako. Kuya E, sabihin nang masyado akong nahook kay Kenji pero sa tagal ng panahon na lumipas, naghahanap ako ng sagot sa bawat tanong sa kung bakit nga ba sila nawala. Bakit ako iniwan? Bakit iniwan ang aking ina? Hanggang sa may matutuklasan akong isang bagay. Kuya E, bitin mode din ito ha. Salamat po sa mga nakinig. Mekos, okay? Sasuggest ko na sana na i-KMJS mo to. Pero ano kaya yung iyong matutuklasan na isang bagay? Nuko, ang galing mambitin. Anyways, muli po, sa mga nagsasabi na wag na akong tumanggap ng mga may bitin, mahirap naman kasi wala talaga rin ako ma-upload without yung mga kwento nila. Kaya nakikiusap lang din naman ako minsan na sana kapag may pabitin yung kwento, wag naman masyadong matagal. Pero syempre, hindi ko naman sakop yung mga yung mga oras nyo. So wala po akong magagawa diyan. So yun, maghihintay na lang po kami ng mga letters po ninyo. Pero yung wag na mag-upload ng hindi ko rin siguro magagawa yun kasi lahat naman ng mga sumusulat ay nagbibigay din ng iba't ibang mga kwento po nila na binabasa po natin dito sa ating channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng nanood. May isa o dalawa o tatlo nanonood ng ating pong Wounds the Limited series. So ito po yung mula po hango po inspired sa kwento po ni JB at ni Adrian at nakakatuwa na mabasa na naiyak siya sa kwento at nagustuhan niya yung twist ng kwento. Kaya maraming salamat. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Na palagi niyong makakasama